Amerikano actually mas magandang translation. Bibigyan sila ng buhay na makabuluhan. Hindi yaman. Yung abundance doon, hindi yung material wealth, anong abundance doon? Buhay na ganap at kasisiya. Buhay na ganap, ibig sabihin, enjoyable, masaya, puno ng pag-ibig. Kahit ano kaharap ng problema, may kapayapaan ka na nag-well up galing sa iyong puso. Di ba? Ito pagkakaiba ng kapayapaan at kasiyahan. Nabanggit ko na ata noon. Ano yung kasiyahan? O yung tinatawag sa English, happy-happy. Ang mga nanay, kapag nagsusugal at may mga ang daming mga alam akong tao, kapitbahay ng tatay ko doon sa Pinalagan, medyo informal center area yun. Mga tao doon, nangungutang sa tatay ko, nagtatanda sa tatay ko, ng kung ano-ano, akala ng tatay ko pambili ng pagkain, pagsugal pa na. Kaya ilang LPG maliliit lang na isang tatay ko naman tanggap. Ilan na maliliit na items na pala sa kanya, bakit? Yung mga kapitbahay niya, sugal yung mga anak, nagsuswimming sa kanal, nagsusugal. Mga nanay siguro, pag nagsusugal akala, masaya yun, di ba? Nalilimutan ang problema ng asawa, nalilimutan ang problema, stress, dahil masaya siya. Siguro yung ibang mga sosyal na nanay, masaya sila pag nagsha-shopping. Yan, masaya yung mga sosyal na iba na kapag may binibili, nare-relieve sila sa stress. Yun yung happy-happy. Sa mga tatay naman, pag sinabing happy-happy, ano ginagawa? Nag-happy-happy talaga, literal. Sabi mag-happy-happy tayo. Saan? Doon sa Kuliglig, Kulisa. O Alinaptap, saan man yun? Bubuyog. Yan. Saan man, doon mag-happy-happy. Bakit? Kasi pag nandoon, happy. Kasi pag nandoon, maraming barkada, masaya. At pag-uwi ng bahay, syempre, hindi na. Away na yun. Pag-uwi ng bahay, over. Pag-uwi ng bahay, makikita niya, gusto yung pera niya, kaya wala na siyang budget para bibigay sa asawa. Ano tawag doon? Panandali ang kasiyahan. Kasiyahan na panandalian. O sabi ng mundo, panandali ang aliw. Di ba? Yun ang sinasabi. Totoo, magiging masaya ka, pero panandalian yun. Yun yung tinatawag na happy-happy. O yung tinatawag nila na panandali ang aliw. Pero ano yung sinasabi ng Biblia na ibibigay ng Diyos sa mga tao na sinasamantala ang bawat araw para ibigay ang gamitin para sa Diyos at sa pamilya niya bawat araw? Ang tawag doon, kagalakan. Ang kasiyahan ay pansamantala. Ang kasiyahan ay depende kung ano yung nasa paligid mo. Masaya ka pag may pera ka. Masaya ka kapag may television ang bago. Masaya ka kapag may kasakyan ka, nakikita mo. Masaya ka kapag mabuti at mabait ang lahat ng tao sa'yo. Pero kapag ang mga tao nasa paligid sa'yo, kaaway ka, masaya ka ba? Kapag kapit-bahay mo lahat may magandang TV at DVD, ikaw lang ba na? Masaya ka ba? Hindi. Bakit? Yun yung tinatawag na external o yung panlabas na dahilan kung bakit ka masaya. Pero ano ang binibigay ng Diyos? Kagalakan, joy. Yun nga yung isa sa bunga ng Banal na Espiritu Santo, di ba? Sabi? And the fruit of the Spirit is joy, peace, patience. Kagalakan ang isa sa bunga na hindi ito magaling ka kaya ikaw may kagalakan. Ang kagalakan ay kaloob ng Diyos na ibinibigay. Ano yun? Ito nagagaling sa puso. Ang source sa loob. Kaya kahit ang kapitbahay mo ang galit sa'yo, meron ka pa rin kagalakan. Bakit? Hindi ang pintado, galing sa loob. Amen? Kahit may problema ka, may malaking pangangailangan, payata ka pa rin at may kagalakan. Bakit? Kasi ang kagalakan mo nang gagaling sa loob. Hindi, meron ka bang pera o wala? Ang pangako ko ng Panginoon ay kagalakan, kapayapaan. Kapayapaan na hindi kaya ibigay ng mundo ito. Ang warning sa akin marahil, lalo na doon sa hindi pa mahanap ng pag-aari ng Panginoon sa kanyang buhay, at ito ang muli po. Ang sabi sa Hebrews 9:27, Hebreo 9:27, it is destined for man to die once, and after that, to pay judgment. At tagalogin natin. At pagkat itinakda sa tao, ang siya ay mamatay. At pagkatapos nun, pagbubuko. Kapatid,
May katapusan ba ang biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Ano ang sabi ng Biblia? Habang buhay, meron wagas. Habang buhay po tayo, yun yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon. Huwag na nating hintayin na huling-huli na ikaw ay malalasapan na ng hininga bago mo maisip ang halaga ng buhay. Isipin po natin at kunin ang sinasabi ng Biblia na bawat umaga ay pagkakataon upang ang bawat isa sa atin ay samantalain at gamitin. Dahil ang bawat araw ay celebration. Bawat araw ay pagdiriwang. Marami pa ako ikukwento marahil sana. Kaya lang, nais ko po sana mamunin ang bawat isa sa atin. Ilang taon na ba ang bawat isa sa ako po ay 33 anyos? Kahit mukha akong 20 anyos. Si Pastor Mayo, bawat isa sa atin, marahil may 50 years old, may 35 years old dito, marahil si Henry 30 years old. Ilang taon pa kaya ang kayamin natin? Ilang taon pa kaya ang bubunuin ng Panginoon upang makarapit